Ilang EPIRA claimant leaders ang lumuwas pa mula sa iba't ibang probinsya para ipagpatuloy ang kanilang panawagan. Ang inaantay kasi nilang benepisyo na matagal na sanang natamasa, hanggang ngayon, wala pa rin pong katiyakan. Ang pagpapatuloy ng kanilang laban, atin pong tunghayan. Hindi naging madali ang laban ng mga EPIRA claimants sa mga nakalipas sa taon. Halos 9,000 manggagawa ang naapektuhan sa biglang pagkakatanggal sa trabaho. Ang kanilang pakikibaka nagbunga ng isang desisyon mula sa Korte Suprema taong 2006 na ang lahat ng iligal na natanggal ay mabibigyan ng kanilang separation pay, back wages, wage adjustment na may katuwang na accrued legal interest. Ngunit sa mga oras na ito, marami pang hindi nabibigyan ng mga nasabing benepisyo. Ito ngayon ang patuloy na inilalaban ng mga EPIRA claimants na ating sinusundan. Noong nakaraang taon, nakita natin ang pagsasama-sama ng mga miyembro mula Luzon, Visayas at maging sa Mindanao. Pag-aayos sa mga dokumento na nagbunga sa pagtungo nila sa Senado. Dito na rin nagkaroon ng pagkakataon na makausap nila ang pamunuan ng NAPOCOR o National Power Corporation. May presenta ang kanilang mga dokumento at maging argumento. Sa pagpapatuloy ng kanilang pakikipaglaban, tuloy-tuloy din ang pakipag-usap nila sa mga miyembro ng kanilang grupo. Kaya naman malaki ang ginagampanang papel ng mga lider ng bawat lugar kung saan nakadestino ang mga dating NAPOCOR employees. Personal silang pumunta dito sa Net25 at nakausap ng Responde team ang ilan sa kanila. Mga pamilyar na mukha na nakikita natin sa mga pagbisitang ginagawa natin sa mga miyembro ng EPIRA claimants. Si Jessie ang nakatutok sa mga EPIRA claimants mula sa Ilocos Region. Muli naming kinumusta ang mga miyembro ng kanyang grupo, lalo pat sa huli niyang kwento. Karamihan ng EPIRA claimants sa kanilang rehiyon nakakaranas ng malulubhang karamdaman. Iba nga lang, yung mga kasamahan ko ay talagang dire need na nila ang pampagamot. Kailangan nila sa pamilya, pag-aaral ng mga anak, apo. Yun ang aking taglay rin na nararamdaman ng mga kasamahan ko. Yun, nararamdaman ko rin dahil may nag-aaral pa rin akong anak at saka yung mga apo ko nag-aaral pa rin. Sana sa madaling panahon ay mapagtagumpayan na namin para magamit naman yung mga dapat na matanggap namin, lalo na yung mga may sakit. Baka hindi kayo maniwala, ma'am. As nasabi ko kanina, sa akin lahat yung mga may sakit. 4 na may cancer, yung stroke survivor. Hindi madali para sa bawat miyembro, lalo na't kailangan din nilang isaalang-alang ang mga katayuan nito sa buhay. Walang naipundar na kabuhayan at umaasa na lamang sa mga anak. Suportahan si Madam QP, yung admin natin, sina attorney, lahat ng mga kasamahan ko, ganun pa rin. Kino-convince ko pa rin, dinidisseminate ko kung ano yung mga updates. Lalo na ito pagbalik ko, dahil medyo may magandang balita. Hanggat kaya ko, dahil ako ang pinakabata sa grupo na namin, aakayin ko po sila na sasama sa aming grupo. Dahil diyan ang liwanag eh. Ang kulang na lang po talaga sa advocacy namin, implementation of payment na lang talaga. Bilang isang leader, importante sa kanya na makuha ang tiwala ng kanyang mga kasamahan. Kaya naman, pinapaliwanag niyang maayos ang lahat ng nangyayari tuwing may mga pag-usad sa kaso na kanilang ipinaglalaban. Iba-ibang mga dati kong boss, mga dati kong kasamahan, sila ngayon ang mga naka-under sa aking grupo sa ngayon, from Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Tarlac, may part of Bataan pa, and Bulacan. Mahirap ipunin
kung may mararamdaman, kung may sasabihin sila sa akin o tatanungin, napakahirap kasi isa-isahin. Nasa malayo rin ako. Kapag alam ko na may paparating kasi sa akin din yung salita na yun ang ginagawa ko, ako na ang tatawag sa kanya, bakit sa kanya mo pa dapat tanungin? Nandito naman akong dapat mong pagtanungan. At umatin ka minsan sa mga meeting, minsan umatin ka sa mga virtual meeting. Ganun sana ang gawain. Kaysa yung may nabasa ka sa kabila, tapos huwag mo nang kumbinsihin yung kasamahan natin. Kung ano yung interpretasyon mo, kung gusto mong lumabas, di lumabas ka. Huwag ka naman damay. Sinasabihan ko sila ng ganun. Bagamat mahirap kung minsan kausapin ang ilang mga miyembro, pinipilit niyang maunawaan ang bawat isa at bigyan ng pagkakataon ang mga ito na magtanong kung kinakailangan. Siyempre, nasa edad na rin ako. Kung ano, hindi na pwedeng magalit kasi may high blood po ako. Isa rin ako sa nag-iingat sa kalusugan dahil high blood po ako. Kaya, ini-maintain ko lang kung paano ko i-deal ng maayos yung mga kasamahan ko. Kaya lang, may pagkakataon rin talaga na kapag sobra na, abuso, makakapagbitaw rin ako ng mabibigat na sa kanila na kung gusto nilang humiwalay, humiwalay na lang. Kaya, pero nandun pa rin yung pagkukumbinsi ko sa kanila na sumunod minsan sa mga sinasabi ko. Minsan, naayos namin, wala namang matigas na tinapay sa mainit na kape. Nadaanin lahat sa magandang pananalita ko sa kanila, kung ano yung kagustuhan, mapagkaisahan ng karamihan, majority wins talaga. Yun lang ang akin. Dapat sumunod sila sa nakakarami. Yung iba talaga, dahil sa katandaan na rin, nandoon po yung paggalang. Paggalang nila sa akin, paggalang ko rin sa kanila. May mga pagsubok din na kinakaharap si Tere sa tuwing makipag-usap sa mahigit 70 niyang miyembro sa Bataan. Sa Bataan kasi may group chat kami. Yun doon. Kaya nakaka-catch up nila yung ibang paliwanag. May monthly meeting din kami para ma-reach out at marinig nila kasi gusto nila yung face-to-face na meeting. Yun ang ginagawa. Nawawala. Kaya magkakaroon ka ng knowledge sa kapasensya. Minsan ganun talaga. At kahit may ilang hindi pagkakaunawaan o di kaya'y mga miyembro na hanggang ngayon ay may pagdududa, patuloy niyang pinapaunawa sa mga ito ang kalagayan ng kanilang pinaglalaban. Bilang kasapi, dapat ay mag-unawaan, mag-support dahil hindi ko naman to kakayanin kung ako lang. At saka sabi ko nga, dapat kayo yung paghuhugutan ko ng lakas ng loob, tibay, dahil kayo yung mga lalaki, kayo yung empleyado. Dapat kayo yung nagtuturo, dapat din tulungan nyo ako na mag-explain, lalo na sa mga kasama natin. Yun ang pinapakiusap ko din sa kanila. Tinatanong ko sila sa group chat kung ano na yung mga kalagayan nyo, mayroon bang may sakit, mayroon ba yung may problema. Sabi ko para kung mabigyan kayo ng kunting tulong dahil hindi ko kayo ma-reach out lahat. Magtutulungan. Yung iba naman, ma'am may sakit, ganito. Sabi ko, kung ano yung maitutulong ng grupo, yun ang inaano ko. Yun, parang gusto ko lang mapil nila na bilang yun nga, leader, na kahit nakakatanda sila sa akin, mapipil nila na andito lang ako at saka yung mga kasama ko. Yun yung
hangga't maaari. Yun ang inaano ko na sabihin niyo kung ano yung problema para mapag-usapan. Iba naman ang pag-alalay na ginagawa ni Edgardo sa kanyang mga miyembro sa Batangas. Anya, hindi lang mahalaga na naintindihan ang kalagayan ng mga miyembro, kundi makapagbigay din ng kaunting tulong sa mga ito. Ako ganito ngayon, na nahihirapan na, ay sila pa, na mas maliit. Ay, alam mo naman na wala namang gagawa yung mga tao. Yung ini-encourage ko na lang sila kahit papaano, ay mag-isip ng nung hanap buhay na hindi sila gagamit ng masyadong lakas kasi hindi na kaya na namin, may edad na kami, hindi na kaya. Ay dati, noong minsan nadali pa yung kanyang may bangka siya, nadali pa ng bagyo. Iniisip ko paano daw sila mabubuhay. Ibig bumalik sa NPC noon, ay kahit naman yung sa yung bang service provider, ayaw naman tanggapin na. Kasi meron silang tao. Basta mahirap pakiramdam. Mahirap na isipin na sila ganoon. Na miniisip pa rin sa iyong sarili. Paano sila mabubuhay? Kung paano nila madudugtungan ang kanilang buhay. Una-una, may mga anak naman sila. Ay, pero hindi naman nila pakinabat ng nag-asawa na. May sarili ng buhay. Paano ngayon yung buhay nila? Paano yung buhay nila? Tulad ng ibang leader ng EPIRA claimants, ang pagiging malapit niya sa kanyang mga miyembro, malaking bagay para sa kanilang pakipaglaban at makuhang matagal na benepisyo na nakalaan dapat sa kanila. Pag ikaw yung leader kasi, titingas taas, titingas babae. Kung saan mo po pwedeng banatan. Hindi ka po pwedeng nandito ka, dito mo babanatan kasi hindi susunod sa iyo eh. Mabuti nga ako tayo maraming magkakasama kasi para sa akin kasi kung ako magsisimulat nag-iisa ako, sasandaan tayo. Paano tayo lalaban? Na kung tayo marami, ay natural na yun nga akong walis eh. Pagka nag-iisa, mahirap mo iwalis eh. Pero pagka ang walis isang tumpok, ay madali mong may gagamit. So kung tayo isang puwersang, di ba nung araw yung paglaban mo na sa gera eh, minsan malaking troso. Ay ngayon kung yung troso dalawa maghahawak, hindi tatakbo yung troso. Ay sabay-sabay sila. So ganun ang pangyayari. Panawagan nila, nakasabay na pagtitiwala ng bawat miyembro sa kanila. Hindi na rin sana mabahiran pa ng anumang issue o pagkawatak-watak ang kanilang ipinaglalaban. Huwag malawalan ng pag-asa para yung ginagawa na lahat ni Attorney Talampas at saka ni Ma'am Cleope lahat. At kami mga leader, ginagawa naman lahat. Ginagampanan namin lahat yung mga tungkulin namin. Kung wala naman sa Supreme Court decision na talagang positibo binigay ng Supreme Court, ay hindi naman kami aasa. Highest court of the land na yun eh. Kaya yun ang inaasahan namin. Konting-konting pagtitiis na lang, panalangin, lapit namin sa Lord, kay Lord, na sana yung mga matataas natin sa lower and upper house, napansinin na nila itong. Ilan lamang si Tere, Jess at Edgardo sa mga leader na nagmamalasakit para sa kanilang mga miyembro. Mga leader na hindi lamang nais na mapagsama-sama ang bawat isa para sa katuparan ng kanilang ipinaglalaban, na makuha na ang perang kanilang pinaghirapan sa loob ng napakahabang panahon. Mga kababayan, salamat po sa inyo pong pagsubaybay sa Responde Mata ng Mamamayan. Para mapanood pa ang iba pa naming pagresponde sa ating mga kababayan, i-click lamang ang subscribe button o i-follow lamang ang Net25 social media pages at Net25 TV.